Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Alam mo, wala kang kwenta. Kaya nga iniwan ka ng nanay mo kay Pitot. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa nanay mo. Dagdag palamunin ka lang dito. Huwag mo ko idamay sa galit mo. Talo ka na naman sa sugal kaya ganyan ka. Sumasagot ka pa? Ang kapal ng mukha mo? Palamunin ka lang. Bakit ba ang init lagi ng ulo mo sa akin? Kahit anong gawin ko sa bahay na to, walang kwenta sa'yo. Wala na akong ginawang tama. Alam mo kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo? Dahil hindi kita anak. Ang gusto ko, lumayas ka rito at huwag ka nang babalik pa. Bahay to ng nanay ko. Wala kang karapatang palayasin ako. Sa ating dalawa, ikaw ang sampid. Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis sa bahay na to. Talagang makapal ang mukha mo, no? Lumayas ka. Bumalik ka na sa nanay mong hostess. Layas! Hindi ako aalis sa bahay na to kahit na anong mangyari. Hihintayin ko ang tatay ko. Hindi! Huwag mo nang hintayin pang umuwi ang tatay mo. Dahil pinapasabi niya na lumayas ka na raw dito. Hindi ka na niya kayang buhayin pa. Sige, aalis ako. Pero ito ang tandaan mo. Babalik ako para bawiin ang lahat ng dapat sa akin. Pati ang tatay ko. Hindi mo mababawi pa ang lahat ng nasa akin ngayon. Lumayas ka na! Aalis ako. Pero babalik ako. Hintayin mo ang paghihiganti ko. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yun sa buhay ko, nang minsang sirain ang natitira kong respeto sa ibang tao, para lang protektahan ang sarili ko. Napakasakit at sobrang hirap, pero kailangan, lalong-lalo na sa kabagsikan ng stepmother ko. Ako po si Grace. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong nasa edad 26 ako. Nagsimula ang lahat ng magkaroon muli ng panibagong asawa ang aking ama. Nung una pa lang na itinira ni Itay ang pangalawa niyang asawa sa bahay, ay nakitaan ko kagad ito ng hindi maganda. Maganda naman siya at sexy pero hindi ko nagustuhan ang kanyang pananamit. Halos luwa na kasi ang kanyang dibdib at kita na rin ang singit. Sa mga unang linggo niya noon sa bahay, ipinakita niya kagad sa akin ang pagiging masungit niya. Nasaan pala ang nanay mo? Bakit hindi ka sa kanya sumama? Ayoko po. Gusto ko lang sa tatay ko. Saka iniwan ako ng nanay ko kaya bakit pa ako sasama sa kanya? Bakit wala ka pang trabaho? Ilang taon ka na ba? Sa palagay ko ay nasa higit 20 anyos ka na. 26 na po ako. At saka po hindi ko na kailangan pang sabihin o magpaliwanag sa inyo kung bakit hindi ako nagtatrabaho. 26? Oh, ang tanda mo na pala. Bakit hindi mo tinutulungan magtrabaho ang tatay mo? Tsaka kailangan mong sabihin sa akin dahil asawa ko ng tatay mo. Ayaw akong pagtrabahuhin ng tatay ko. Ang gusto niya, dito lang ako sa bahay. Talaga? Ayaw ng tatay mo? O baka naman ayaw mo lang? Hindi ka ba naaawa sa tatay mo? Matanda na siya para magtrabaho pa. Naaawa po. Pero kung magtatrabaho po ako, wala mag-aasikaso sa tatay ko dito sa bahay. So anong tingin mo sa akin? Hindi ko ba kayang asikasuhin ng tatay mo? Siguro naman tutulong ka na sa kanyang magtrabaho. Tutal naman nandito na rin naman ako. Abay hindi ako papayag na siya lang ang magtatrabaho sa bahay na ito. Matagal ko na pong gustong magtrabaho pero ayaw nga ni tatay. Kausapin niyo na nga lang po si tatay tungkol dyan. Oh, bakit mo ako tinalikuran? Bastos kang bata ka. Talagang hindi ka pinalaki ng tama. Hindi po ako bastos. Kung ano lang po ang pinapakita sa akin ng isang tao, yun lang din po ang papakita ko. At saka tama ang pagpapalaki sa akin ng tatay ko. Baka po kayo. Okay na po ba? Wala ka na pong sasabihin? Kung wala na po, aalis na ako. Kita ko ang inis sa mukha ni Mama Nora, Miss Winnie. Yung tipong gusto niya akong saktan. Alam kong hindi magiging madali ang maging close sa kanya, lalo na't masungit siya. Nasa trabaho kasi ang aking ama, kaya kaming dalawa na lang ang natitira sa bahay. Kaya't hindi madali para sa akin na kasama siya sa iisang bubong, lalo na nang minsang umuwi siya na mainit ang ulo. Grace, bakit walang pagkain? Ano ba naman, Grace? Abay nasa tamang edad ka na, pero magluto ka man lang hindi mo magawa? Anong klaseng anak ka ba? Ni simpleng gawain hindi mo kayang gawin? Di ba pinaglabang mo ko ng labahin mo? Tapos inutusan mo pa akong linisin yung buong bahay? Tapos ngayon maghahanap ka ng sinaing? Nasaan ka ba buong maghapon? Hoy, ang bastos mo ah! Baka nakakalimutan mong asawa ko ng tatay mo. Kaya kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Wala kang pakialam doon. Yun naman pala. So wala ka rin karapatan na utos-utusan ako. At wala ka rin karapatang sigawan ako. Sabi mo nga asawa ka lang. At hindi mo ako anak, lalong-lalo na maging alila mo.
Kaya mabuti pa, matulog ka na lang kaysa manira ka ng araw. Talagang napaka-impacta mo, no? Hintayin mo, kapag umalis ang tatay mo papuntang abroad, makikita mo kung ano ko. Binabantaan mo ba ako? Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Sa ating dalawa, ako ang may karapatan sa bahay na to at hindi ikaw. Mamaya isusumbong kita sa tatay mo. Tignan na lang natin kung sino ang panigan niya. Mahal ako ng tatay mo kaya ako ang kakampihan niya. Eh di sumbong mo. Diyan ka naman magaling eh. Akala mo ba basta-basta na lang maniniwala si tatay sa'yo? Hindi. Mas matimbang pa rin ang dugot laman ng isang anak kesa sa yung katas lang ni tatay ang meron. Diyan ka na nga. Lumabas ako ng bahay dahil buwisit ako sa madrasta ko. Naisip ko na lang na pumunta sa kaibigan ko na si Moira. Mas bata sa akin ng 6 na taon. Oh, anong problema mo? Bakit nakasimangot ka? Tsaka balita ko may bagong asawang tatay mo ah. Ano, ayos ba? Ano, maganda ba? Oo, may bago siyang asawa. Pero sobrang sakit sa ulo. Akala mo kung sino? Kung umasta, akala mo bahay niya talaga. Bakit naman? Sinusungitan ka? Abay, hindi nga tama yan. Hindi lang yun. Kung ano-anong inuutos niya sa akin. Sa maghapon yata, hindi siya nagsasawa sa kakautos eh. Kung hindi lang yun asawa ni tatay, sisipain ko palabas yun eh. Grabe naman yan. Paano pa kaya kung mangibang bansa na si Tito? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Lalo na kasama mo pa ang gurang na yun. Yun na nga. Hirap na nga akong makisama sa babaeng yun. Maganda nga pero ang gaspang naman ang ugali. Ganun talaga. Ang mga madrasta talagang ganyan. Yung akala mo pag mamayari na niyang lahat. Pero Frenny, hindi na siya fresh ha. Gurang na siya. Ang alam ko 50 mahigit na nga yata yun eh. Kumbaga, bilas ang isda na dapat nang itapon. Ewan ko ba kasi kay tatay? Sa lahat ng pipiliin niya, yung ganung babae pa. Samantalang marami nagkakagusto sa kanya. Na love is blind kasi si Tito. Bakit hindi ka nalang kaya manirahan sa nanay mo? Di ba ang tagal ka na niyang kinukuha? Tsaka siguradong miss ka na nun. Para ano? Gawin niyang bayaran? Kahit hindi na. Mas gusto ko na lang magtiis kasama ang garapal kong gurang na madrasta. Basta kasama kong tatay ko. Sa bagay, pero matanong nga kita, hanggang kailan mo titiisin ang madrasta mo? Kung ako sa'yo, labanan mo. Huwag kang magpapaapi. Hindi na uso sa panahong ito ang magpaapi ha. Ginagawa ko naman pero nagigilty ako. Alam mo, hindi ko kayang maging masama. Talagang pinupuno lang ako ng madrasta ko. Hindi ka naman masama eh. Ang akin lang naman, huwag kang papayag na tapak-tapakan yung pagkatao mo ng kung sino lang. Tandaan mo, hindi ka pinalaki ni Tito para maging duwag. Paano kung magalit sa akin ng tatay ko? Natatakot ako. Baka lumayo ang loob niya sa akin. Hindi ko pa naman gustong magkaroon ng hidwaan sa pagitan namin ni tatay. Niyakap ako ni Moira. Kahit papano nawala ang takot at lungkot ko. Mga ilang minuto rin ang tinagal bago siya kumalas sa pagkakayakap ko. Huwag kang matakot. Sabihin mo kay Tito kung ano talaga ang ginagawa ng madrasta mo sa'yo. Siguro naman paniniwalaan ka niya kasi ikaw ang anak. Paano kung kampihan niya yun? Mapapahiya lang ako. Magaling mag-alibay ang gurang na yun eh. Tsaka ayoko nang bigyan ng konsumisyon si tatay dahil pagod na rin siya magtrabaho sa maghapon. Yun lang. Pero kilala mo naman si Tito, hindi basta-basta maniniwala yun. Kilala ka niya ng buong buo. Napapagod ako. Biruin mo, maghapon akong hindi kumain. Tapos bubungangaan pa ako. Nasaan ang hustisya doon? Ano? Hindi ka pa nakakakain yan? Grabe naman. Eh, saglit lang, ipaghahanda kita ng makakain mo. Agad akong inasikaso ni Moira. Halos maubos ko ang pagkain ibinigay niya sa akin. Talagang nagutom ka, no? Grabe naman yung madrasta mo, hindi man lang nagluto. Naku, kung hindi lang talaga asawa ni Tito yan, may kalalagyan sa akin yung madrasta mo. Uy, teka, hindi mo pa tinitigil yung pangungulam mo? Grabe ka na, masama yan ha? Itinigil na, pero uulitin ko ulit yon kapag hindi ako nakapagpigil. Gagawin kong tipaklong ang mukha ng gurang na yon. Yan ang wag mong gagawin, kundi kukutusin talaga kita. Tsaka ayokong gumamit ng kulam para lang makaganti. Natawa na lang si Moira sa sinabi ko. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain dahil gutom talaga ako sa mga oras na yon. Ano, gusto mo pa? Mukhang kulang pa eh. Kumain ka lang dyan ha? Hindi na. Busog na ako. Salamat ha. Talagang nagutom ako ngayong araw. Walang anuman, best friend. Kapag sobra na ang ginagawa sa'yo ng madrasta mo, sabihin mo lang sa akin. Ako nang bahala doon.
Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi niya ako masasaktan. Tsaka magagalit din si tatay sa kanya kapag ginawa niya yun. Sabi mo tignan na lang natin. Sana nga hindi ka niya saktan dahil hindi ko may papangakong hahayaan lang kita. Para na kaya kitang kapatid. Oo na, basta huwag ka na mangungulam ha. Oo na, sabi mo Salamat sa pagkain ha, pero kailangan ko nang umuwi. Alam mo naman, saka baka nakauwi na si tatay. Sige, kung may kailangan ka, punta ka lang dito Bukas ang pintuan ng bahay ko para sa'yo. Salamat! The best ka talaga, best friend! Sige, uwi na ako. Pagka-uwi ko, naabutan ko namang nakaupo si Itay sa upuan. Pansin kong nakasimangot siya at tila mainit ang kanyang ulo. Nang makita niya ako, masamang tingin kagad ang pinukol niya sa akin. Saan ka galing? Kila Moira po. Sa maghapon, hindi ka man lang nagluto? Simula yata na nagkaroon ka ng kasama dito sa bahay, naging tamad ka na. Po? Ano po bang pinagsasasabi niyo, Tay? Bakit po? Sinisiraan po ba ako sa inyo ng babaeng yan? Huwag mo siyang babastusin sa harapan ko. Alalahanin mo, asawa ko siya. Binabastos? Tay, kilala niyo po ako. Hindi ako bastos na tao. Baka yan pong asawa niyo. Tignan mo kung paano ako bastusin ng anak mo. Ganyan ba ang anak na pinag-aral mo? Grabe, kung hindi ako kayang tanggapin at pakisamahan ng anak mo, mabuti pa aalis na lang ako sa bahay na ito. Hoy, babaeng mukhang tikbalang. Hindi mo ba sinasabi sa tatay ko kung ano ang pinaggagawa mo sa maghapon? Naniniwala ka na? Sabi ko naman sa'yo, Pitot binabastos ako ng anak mo. Tama na. Pwede ba, Nora? Iwan mo muna kami. Kakausapin ko lang ang anak ko. Ha? Oo naman. Turuan mo ng leksyon yung anak mo para matuto. Hindi marunong gumalang sa nakatatanda. Ba't Mabilis na pumasok ng kwarto si Mama Nora. Bago tuluyang isara ang pinto, inismiran pa ako nito na parabang nangiinsulto. Pagsarado niya ng pinto ay hinarap na ako ni Tatay Pitot. Grace, bakit mo binabastos si Nora? Akala ko ba may respeto ka sa kanya? Tsaka akala ko'y okay na kayo. Tay, may respeto ako sa asawa niyo. Pero hindi ko maatim ang ginagawa niya sa akin. Kung alam niyo lang pong ginagawa niya dito kahit kayo magagalit. Kahit na asawa ko siya, kung hindi mo siya nire-respeto, ganun din ang ginagawa mo sa akin. Magkaiba po kayo, Tay. Kung alam niyo lang ang ginagawa sa akin ng asawa niyo, sana maisip mo rin na mas kilala mo ako kaysa sa kanya. Kasi ako ang anak mo. Kung ano man ang nagawa sa iyo ni Nora, sana patawarin mo siya. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko din siya. Dapat lang po, Tay. Hayaan niyo na lang po kaya ako magtrabaho para naman makatulong ako sa inyo. Di ba sabi ko, hindi mo kailangang magtrabaho. Malakas pa ang tatay mo. Kaya nga mag-a-abroad ako para sa inyo. Huwag na lang po kaya kayong tumuloy, Tay. Hindi ko po talaga kayang makasamang mag-isa si Mama Nora Subukan mo siyang pakibagayan. Makikita mo, napakabait niya. Ako na nakikiusap sa iyo, anak. Sana bago ako umalis, sana maging maayos kayong dalawa. Susubukan ko po, Tay. Kaya alam po, kausapin niyo rin ang asawa niyo. Sige anak, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya para sa iyo. Ngumiti sa akin si Tatay. Ang buong akala ko pagagalitan niya ako. Bago pa man siya pumasok sa kanilang kwarto ni Mama Nora, ay tinapik-tapik pa nito ang balikat ko. Nakahinga naman ako ng maluwag. Kagaya nga ng inaasahan ko, kinausap nga ni Tatay si Mama Nora. Kaya ng mga huling linggong pananatili ni Tatay sa bahay, nagpakita si Mama Nora ng kabutihan, kahit na alam kong pamamlastik lang ang ginagawa niya. Bago ko umalis, gusto kong magkasundo kayong dalawa, ha? Ayoko mag-aaway kayo. Pamilya tayong tatlo rito. Oo, mahal. Ako nang humihingi ng dispensa, ha? Kasalanan ko rin naman kung bakit hindi kami kagad nagkasundo nitong si Grace. Salamat sa pag-iintindi mo sa anak ko. At ikaw naman, Grace, sana naman maging mabait ka kay Mama Nora mo. Nautukan na naman, Tay. Walang anuman, darling. Mag-iingat ka ron, ha? Baka mamaya ipagpalit mo ko sa iba. Yan ang hindi mangyayari, mahal ko. Mag-iingat kayo dito ni Grace. Kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo agad sa akin, ha?
Sige, yung pasalubong ko ha, yung mga bilin ko sa'yo, wag mong kalilimutan. Yung pinabibili ko sa'yo yung pinakamahal na bag ha, wag mo rin kalilimutan. Oo naman. O ikaw anak, anong gusto mo? Sabihin mo lang sa akin, kahit ano bibiling ko para sa'yo. Kayo na lang po ang bahala, Tay. Kapag binili niyo po ako, wag pong mahal ha. Siguro chocolate na lang ang bilhin niyo sa akin. Natutuwa talaga ako sa'yo. Basta yung biling ko sa'yo, ha? Kapag nagkaroon ka na nobyo, ipakilala mo agad kay Mama Nora mo, ha? Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo doon, ha? Mamimiss ko po kayo. O siya, tama na yan. Malilate ka na sa flight mo. Tatawag na lang kami. Natawa na lang si Itay. Hinatid na namin siya ni Mama Nora sa airport. Halos gabihin na nang makarating kami ng airport. Nang makaalis na nga ang eroplanong sinakyan ni Itay, umuwi na rin kami kaagad. Pagdating pa lang sa bahay, ipinakita na kagad ni Mama Nora ang pagiging istrikta niya. Ngayong wala na ang tatay mo, siguro naman matututo ka ng magtrabaho para makatulong sa gastusin dito. Pero kung ayaw mo naman, makakaalis ka na. Ang kapal mo rin, no? Bakit ako magtatrabaho? Sinabi ba ng tatay ko? Magtatrabaho ako kung kailan ko gusto. Wala ka ng pakialam doon. Huwag kang sumasagot. Tandaan mo, ako lang ang makakasama mo rito. Kaya sa ayaw at gusto mo, magtatrabaho ka. Bakit ba ang init ng ulo mo sa akin? Ang sama talaga ng ugali mo, no? Bakit ba kasi nakilala ka ng tatay ko? Wala ka nang magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na ako na ang mas priority ng tatay mo. At ako ang kailangan niya. Ako ang mahal niya. Itatak mo yan sa walang laman mong kukote. Kapag nakita ni tatay ang totoo mong kulay, nakakasiguro akong hihiwalayan ka niya. Akala mo ba hayaan ng tatay ko na saktan ako ng hindi ko kaano-ano? Hindi ikaw ang pangalawa. May nauna pa sa'yo. Katulad mo rin siya, ubod ng sama ng ugali. Kaya nga iniwan ni tatay eh. Gusto mo bang matulad ka doon? Hindi mangyayari yan. Kahit magsumbong ka pa, hindi ka niya paniniwalaan. Talaga lang ha? Tingnan natin. Tinalikuran ko si Mama Nora. Pumunta ako sa kwarto ko dahil pagod na rin ako sa biyahe. Kinabukasan pagising ko, hindi na ako nag-almusal. Nagpunta ako sa kaibigan kong si Moira. Nagtanong ako sa kanya kung may alam ba siyang trabaho na pwede kong pasukan. Oh, bakit ang aga mo rito? Baka mamaya pagalitan ka pa ng atribidang gurang na yon. Baka kapag sumugod siya dito, ako nang makalaban niya. Kaya nga ako umalis ng ganito kaaga sa bahay para hindi ko siya makita. Nasisira ang araw ko sa kanya. Saka huwag kang mag-alala, hindi siya pupunta dito. Hayaan mo na lang, binibwisit ka lang nun. Ganun talaga pag kulang sa aruga. Tsaka matanda na, nagpi-feeling bata pa. Saka magtatanong din sana ako kung may alam kang pwede kong pasukan. Pasukan? So magtatrabaho ka? Hindi nga. Oo, magtatrabaho ako. Yun din ang paraan para hindi kami magkita. Akala ko ba ayaw kang pagtrabahuhin ng tatay mo? Bakit ngayon magtatrabaho ka? Yun lang ang tanging paraan para hindi kami magbangayan. Baka hindi na rin ako makapagtimpi sa kanya eh. Tama na rin yan. Kesa naman makita mo araw-araw yung madrasta mo. Tsaka doon malilibang ka. Oo, kaya nga gusto ko magtrabaho para makaiwas sa kanya. Kung magkikita man kami, at least sa gabi lang. Sige, magkape ka muna. Mamaya sasamahan kita doon sa kakilala ko. Kaso sa karinderya, kailangan kasi ng helper doon eh. Ano, gusto mo ba? Sige, kahit ano. Pero mas maganda sana kung tagaluto ako. Alam mo namang hili kong magluto, di ba? Eh di kapag nakapasok ka na, subukan mong magluto. Alam ko namang papasa ka doon eh. Sobrang sarap mo pa namang magluto. Saka na kapag nakapasok na ako. Siya, sige. Ipagtitimpla na lang kita ng kape ha. Tumango ako at pinagtimpla na ng kape ni Moira. Pagkatapos naming magkape, dinala na nga niya ako sa sinasabi niyang karinderya. Naglakad na lang kami dahil hindi naman kalayuan sa bahay niya. Pagdating namin doon, Miss Winnie, sobrang daming tao. Hinila ako ni Moira. Nakipagsiksikan kami sa mga taong naroon hanggang sa makausap niya ang isa sa mga tagaluto ron. Oh, anong ginagawa mo rito, Bansot? Ang ganda ng kasama mo ah. Pakilala mo naman ako. Gusto mo sapak? Puro kakalokohan eh. Kaya ako naparito dahil ipapasok ko sana tong kaibigan ko. Kailangan niya ng trabaho eh. May bakante pa ba kayo? Oh, bakit dito? Mukhang hindi naman bagay sa kanya ang trabaho dito eh. Mukhang anak mayaman kasi. Tsaka, mas bagay siya sa akin. Hoy Engot, wag mo ngang ismulin ang best friend ko no.
Hindi mo pa nga siya nakikilala at hindi mo pa nakikita kung paano siya magtrabaho. Hinuhusgahan mo na kagad. Grabe ka na ha? Ito naman joke lang. Masyado ka naman seryoso. Kaya tumatanda yung mukha mo eh. Pinaglololoko mo ba ako, Jerome? Baka gusto mong patandain ko yung mukha mo, makita mo. Nagbibiro nga lang ang tao. Oh, ito naman. At saka hindi kita pinagloloko. Kung gusto mo siyang papasukin, kausapin mo si Aling Goreng. Oo nga, kaya nga narito kami para kausapin siya. Nasaan ba si Aling Goreng? Nagbanyo. Oh, ayun na pala eh. Sige, kausapin mo na. Sana makapasok ka na agad, miss. Iniwan na nga namin si Jerome na abala sa paghihiwa ng mga karne. Kinausap na nga ni Moira ang matandang babae. Siya na marahil si Aling Goreng na tinutukoy ni Jerome. Pumayag naman si Aling Goreng at pinagsimula na rin ako ng araw na yon. O paano, iwan na kita dito ha? Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Lalo na kapag may ginawa itong ugok na to sa'yo. Salamat ha. Hayaan mo kapag sumahod na ako, ililibre kita. Para makabawi naman ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Oo na. O siya, sige na. Uuwi na ako ha. Hoy Tokmol, wag mong papagurin tong best friend ko ha. Sisiguraduhin ko sa'yong may kalalagyan ka sa akin. Oo na. Bakit kasi ang OA mo? Hindi ko siya pahihirapan dito. Mamahalin ko nga siya eh. Natawa ko sa pag-uusap ng dalawa na animoy napakatagal na nilang magkakilala. Pagkatapos nilang magbiruan, umuwi na si Moira. Miss, bawal lang tatamad-tamad dito Kung ayaw mo kagad matanggal sa trabaho. Medyo may pagka-dinosaur ang amo natin eh. Sige, huwag ka mag-alala, hindi ako tamad. Hindi ako katulad ng iba na kagaya ng iniisip mo. Tumango siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Naghihiwa kasi siya ng baboy. Pumwesto na ako sa gulayan kung saan hihiwain ko ang mga nandoon. Sa unang linggo ko ron, Miss Winnie, aaminin kong na-challenge talaga ako. Mababait naman ang mga kasama ko at walang umaangal sa trabaho. Kaya't masasabi kong mabilis ko silang nakagaanan ng loob. Doon ko rin unti-unting nakilala ang pagkatao ni Jerome, mabait at medyo kalog. Kaya kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko. Ganda, tara kain. Mukhang nagugutom ka na eh. Salamat, pero tatapusin ko muna to para mamaya iluluto na lang to ni Manang Vec. Yang gutom, mahirap tiisin yan. Pwede ka pa magkasakit. Pero pag kumain ka, sigurado mabubusog ka. Madali naman tiisin ang gutom. Makakakain naman ako pagkatapos. Talagang gusto mo na nga maging angel, no? Mauna ka pa sa akin yan. Siyempre hindi. Bakit ko naman gugustuhin mamatay? Sarap kaya mabuhay sa mundong ito kahit na... Kahit na ano? Wala. Sige na nga, ang kulit mo. Kakain na ako. Masarap ba yan? Oo, masarap to. Siyempre, ako nagluto nito eh. Sige, patikim ako. Kapag hindi to masarap, hindi na ako ulit titikim sa pagkain na galing sa'yo. Grabe ka naman sa akin. Sarap yan. Kasing sarap ko. Iniabot niya sa akin ang isa pang bauna na dala niya. Nang tikman ko, masasabi kong napakasarap. Kaya hindi ko mapigilang mapangiti. Ano? Masarap ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Masarap ako magluto eh. Oo na, masarap ka nga magluto. Pero hindi ka masarap. Saka bakit hindi ka pumasok dito bilang cook? Sayang naman ang talent mo sa pagluluto. Naku, mas nakakapagod magluto. Ikaw ba? Ano talent mo? Sa palagay ko, masarap ka. Masarap ka magluto. Ako? Siguro pareho tayo. Magaling din ako magluto. Hindi naman sobrang galing talaga. Marunong lang ako magluto. Yun, marunong lang. Sige nga, try mo kaya ngayon. Malay mo, magustuhan ni Aling Goreng. Baka gawin ka pa niyang tagaluto kapag nagkataon. Wag na, ano ka ba? Okay na ako sa paghihiwa ng gulay tulad mo. Hindi, subukan natin. Baka mas masarap ka pang magluto kaysa kay Manang Vec eh. Kinuha ni Jerome ang pagkain na ibinigay niya. Pagkatapos hinila niya ako papuntang kusina at doon sinabi niya kay Aling Goreng na subukan daw akong paglutuin. Aayaw pa sana ako ngunit agad na pumayag si Aling Goreng. Nagluto ako ng kaldereta, ang isa sa pinakapaborito kong ulam at niluluto ko. Nang maluto ko na kagad, ipinatikim ko yon kay Jerome na nooy natulala na lang nang matikman ang luto ko. Pagkatapos tinikman din yon ni Aling Goreng. Grabe, sobrang sarap ng luto mo.
Dati ka bang chef? Aminin mo na. Hindi no, namana ko lang yan sa tatay ko. Magaling din kasi magluto yun. Tingnan mo mga kasamahan natin. Lahat sila nasasarapan sa luto mo. Parang hindi naman. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo, ikaw ang gagawing tagaluto rito. Grabe, ang sarap mong maging asawa. Totoo naman kasi ang sinabi niya eh. Kahit si Aling Goreng, ganun din ang sinasabi sa akin. Simula ng araw na yon, ako na ang itinokas sa pagluluto. Sobrang saya ko dahil agad akong na-promote bilang isang tagaluto. Tuwang-tuwa naman si Moira nang minsang banggitin ko sa kanya ang tungkol doon. Talaga? Naging cook ka na? Aba, congratulations! Ang bilis ah! Hindi naman kumpanyang pinapasukan ko. Pwede mo na lang sabihin na tumaas ang ranggo ko. Ganon din yun. Ay, siya nga pala, sinabi mo na ba yan sa magaling mong madrasta? Sigurado akong tuwang-tuwa yun. Hindi pa. Wala akong balak sabihin sa kanya. Alam mo naman yun, masyadong garapal. Saka magtatanong lang yun sa sahod ko. Kala mo naman bibigyan ko siya. Di mo pa ba nabalitaan ang tungkol sa kanya? Bakit? Anong tungkol sa kanya? May nakakita daw dyan may kasamang lalaki. Mukhang kabit niya dahil ang sweet daw tapos magkaakbay pa. Totoo ba yan? Saan naman daw nakita? Baka naman namamalikmata lang sila. Oo, totoong totoo. Itsura pa lang ng madrasta mo kahit may edad na, halata namang makatirin. Tsaka sa mismong bahay niyo pa dinadala. Pero kung hindi ka naniniwala, ikaw ang bahala. Basta ako, sinabi ko lang sa'yo dahil concerned ako. Oo na, kapag ako nakahuli sa kanya, talagang isusumbong ko siya kay tatay. Hindi lang pala basura ang ugali niya, malandi pa pala siya. Malanding gurang. Paano mo gagawin yun? Eh hindi ba nga sabi mo magaling gumawa ng alibay? Pwede niyang sabihin na ginagawan mo lang siya ng kwento para siraan. Kaya dapat umisip ka ng matinong paraan o di kaya kulamin na lang natin. O ano, gusto mo? Alam mo tama ka, pero hindi ko siya ipapakulam. Alam mo naman ang kahihinatnan, di ba? Maraming paraan para makaganti sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung kinakailangan gawin natin. Hindi para patayin siya kundi para bigyan siya ng leksyon. Nang sa ganun ay mapagtanto niya ang lahat ng kanyang kamalian. Tumango ako. Tama naman si Moira sa sinabi niya eh. Pagkatapos kong makipagkwentuhan sa kanya, nagpaalam na akong uuwi na. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko siyang nag-aayos ng kanyang sarili. Halos punong-puno ng kolorete ang kanyang pagmumuka sa kapal ng makeup na nilagay niya. Gusto kong tumawa pero pinigilan ko na lang. Papasok na sana ako ng kwarto ko nang magsalita siya. Wala ka pa bang sahod? Magbigay ka ha? Hindi puro sa tatay mo lang. Wala na tayong ulam at bigas. Baka naman gusto mo nang bumili. Mahiya ka naman. Bakit ikaw hindi ka magtrabaho? Tutal wala ka naman ding silbi dito. Bakit hindi ka nalang magtrabaho para makatulong sa pamilyang to ha? Hindi yung umaasta kang parang pakaining baboy. Bastos ka talagang bata ka. Tandaan mo, isusumbong kita sa tatay mo. Eh di isumbong mo. Tingnan ko lang kung sino sa atin ang paniniwalaan niya. Tsaka mag-iingat ka sa ginagawa mo, baka isang araw magsisi ka. Anong ibig mong sabihin? Binabantaan mo ba ako? Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Hindi kita binabantaan. Pinapaalalahanan lang kita. May sasabihin ka pa ba? Kung wala na, papasok na ako sa kwarto. Palihim akong natawa dahil sa itsura niya. Marahil hindi niya mapagtanto kung anong ibig kong sabihin. Alam kong umalis siya at hindi pa bumabalik kahit 10 oras na ng gabi. Sa katunayan ay palagi na niya yung ginagawa. Kaya mas lalo kong naniwala sa mga chismis tungkol sa kanya. At napatunayan ko nga noong gabing yun. Habang nasa kasarapan ako ng tulog noon, nang bigla na lamang akong naalimpungatan sa kalabog na nanggagaling sa labas. Dali-dali akong bumangon para puntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Iniisip ko kasi na baka may nakapasok na akyat bahay kaya kumuha ko ng walis tambo para magamit kong pandepensa kung sakali mang masamang loob ang nambulabog sa mahimbing kong pagkakatulog. Ngunit habang papalapit ako sa ingay, narinig ko si Mama Nora na humahagikgik na parabang kinikiliti. Tutuloy na sana ako upang tignan pero may narinig akong isang boses lalaki. Kaya napatakip ako ng aking bibig nang malaman kong may kalaguyo pala ang aking madrasta. Huwag dyan, Robert. Nakikiliti ako. Robert, love. Gusto ko siyang sugurin at sabunutan dahil sa pagtataksil niya sa tatay ko.
Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil sa ayaw ko lang kundi dahil ayokong magkasala ang mga mata ko. Naisip kong i-record ang lahat ng kababuyan nila ng lalaki niya. Kaya dali-dali kong kinuha ang cellphone ko sa kwarto. Nanginginig ako sa galit habang nire-record ko ang lahat ng mga naririnig ko. Kahit sa papaanong paraan man lang ay may ebidensya ako kung sakaling magsabi ako sa aking ama. Pagkatapos kong mai-record, nagmadali akong tumungo sa aking silid. Labis na galit ang naramdaman ko para kay Mama Nora nang magawa niyang pagtaksila ng aking ama habang ito'y nasa malayo. Hindi ako makatulog dahil sa kaiisip kung bakit ba nagawang lokohin niya ang aking ama. Nang sumapit ang umaga, agad ko siyang pinuntahan sa kusina. Dahil alam kong sa mga oras na yon ay abala siya sa pagluluto ng kanyang pagkain. Binalingan niya ako ng tingin at pagkatapos nun, muli siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Tanghali na, bakit hindi ka pa pumapasok sa trabaho mo? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka papasok. Hindi pwede yon. At bakit hindi pwede? Saka wala kang pakialam kung ayokong pumasok. Wala ka namang magagawa eh. So hindi ka nga papasok. Anong gagawin mo dito ha? Sisirain mo lang ang araw ko sa maghapon. Hindi pwede, may bisita ako. Darating ang mga kumari ko. Sino nagpahintulot sa'yo na pwede kang magdala ng kung sino-sinong tao dito sa bahay? Tsaka sisirain ko ba ang araw mo? O baka naman masira ang araw nyo ng kalaguyo mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Magmamaang-maangan ka pa ha? Bakit? Nabigla ka ba? Oo, alam ko may kabit ka. Kaya mag-iingat ka sa mga kinikilos at pinapakita mo sa akin. Baka gusto mong mapalayas dito. Huwag mo akong pinagbibintangan ha. Baka ikaw ang lumalandi. Akala mo ba hindi ko alam na may nilalandi ka sa pinagtatrabahuhan mo? Talaga? Kahit maglandi ako, wala akong sinisira ang pamilya. At kahit lumandi ako, nasa tamang edad na ako. Eh ikaw, obvious naman na lumalandi ka. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Lalo na ang tatay mo. Masyado kang sinungaling. Tingnan na lang natin. Akala mo ba wala akong ebidensya? Siyempre meron. Kaya mag-iingat ka. Dahil kapag nahuli ko kayo sa personal, sisiguraduhin kong tatalsik ka sa bahay na to. Pilit pa ring itinatanggi ni Mama Nora na wala talaga siyang ibang lalaki maliban sa tatay ko. Kahit na ipinarinig ko sa kanya ang recording ng pagtataksil nila ni Robert. Iginigiit pa rin niya na baka gawa-gawa ko lang yun gamit ang AI para siraan ko daw siya sa tatay ko. Hinayaan ko na lang siya noon at hindi na kinulit pa. Nang mga sumunod na araw naman, wala na akong naririnig mula sa kwarto ng madrasta ko na may iba siyang kinakasama. Baka nga dahil sa kinumpronta ko siya ay hindi na naulit pa ang kababalaghang ginagawa nila sa tirahan pa mismo namin ng tatay ko. Hanggang isang araw, nahuli ko sila ng kalaguyo nila sa akto. Nagmamadaling umalis ng bahay noon si Mama Nora. Ang hindi niya alam, pasimple ko siyang sinundan. At hindi nga ako nagkamali. Tama nga ang lahat ng hinala ko. Nakita kong niyakap siya at hinalikan ng kalaguyo niyang si Robert. Dito na ako hindi nakapagtimpi. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at walang kung ano-ano'y sinugod ko siya at sinabunutan. Walang iya ka! Napakalandi mong bruha ka! Sinasabi ko na nga ba eh, napakalandi mo! Aray! Bitiwan mo ang buhok ko! Aray! Walang iya ka! Kulang pa yan sa panluloko mo sa tatay ko! Malandi ka! Ito dapat sa'yo! Love, tulungan mo naman ako! Hindi ko kaya to! Aray! Love talaga ang tawagan nyo? Eto, lablabin mo mukha mo! Ha? Nakakadiri ka! Ang tanda-tanda mo na nagagawa mo pang kumarengkeng! Nakakadiri kang malanding gurang ka! Gigil ko siyang sinabunutan. Halos maging kulay ube ang mukha niya dahil sa higpit ng pagkakasabunot ko. Hindi pa ako nakontento at pinagsasampal ko naman siya. Nagpupumilit siyang magpumiglas pero hindi niya magawa kaya humingi siya ng tulong sa kabit niya. Marami na rin ang mga nanonood. May mangilan-ngilan na nagtatawanan at may iilan ding nagbubulungan. Ang iba kinukunan pa kami ng video hanggang sa may dumating na tanod para awatin kami. Pagkatapos ay dinala kami sa barangay para tanungin kung ano ang aming pinag-awayan. Kap, bigla na lang niya akong sinabunutan. Sobrang sakit, Kap. Kakasuhan ko ang babaeng yan. Ipakukulong ko yan. Tignan mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Kulang pa yan. Kung hindi nyo natatanong, Kapitan, yung babae na yan kumabit sa walang yang lalaking to. Siguro naman kung kayong nasa katayuan ko, gagawin nyo rin ang ginawa ko, di ba?
Hindi po totoo yun, Kap. Pinagbibintangan niya lang ako, Kap. Wala akong lalaki. Nababaliw na po yan kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. Makagawa lang ng paraan para siraan ako. Talaga? Maraming nakakita. Magmamaang-maangan ka pa ha? Wag ako impakta. Hindi ako sinungaling na katulad mo. Kap, kilala niyo po kami ni tatay. Hindi kami gumagawa ng gulo sa lugar natin. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko dahil iniiputan niya sa ulong tatay ko. Maraming sumang-ayon kahit na ang kapitan. Upang matigil na ang kaguluhan naming dalawa, sinabi ng kapitan na humingi si Mama Nora sa akin ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Hindi totoo ang lahat ng binibintang niya. Hindi niyo pwedeng pakawalan yan. Kung ayaw mong humingi ng tawad sa akin, lumayas ka sa bahay namin. Hindi ako aalis sa pamamahay ko. Ikaw ang umalis. Kayo ng tatay mo. Bahay ko yon. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo, ha? Bahay mo yon? Sigurado ka? Oo, bahay ko yon. Hindi ka lang pala malandi, no? Baliw ka na. Kapag nalaman to ng tatay ko, tandaan mo, ni katiting, wala ka makukuha. Kap, pasensya na po kayo sa gulo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po mauulit to. Tumango ang kapitan. Pagkatapos ay umuwi na ako dahil hindi ko na kaya pang makita ang pagmumukha ng madrasta ko. Ang akala ko mawawala na siya sa buhay namin pero mali ako. Dahil bumalik siya ng bahay at doon mas naging matigas siya at sinama pa niya ang kanyang kalaguyo. Sa tingin mo ba, basta-basta mo na lang akong mapapatalsik dito sa bahay? Ikaw ang lumayas dito dahil simula sa araw na to, ako na ang magmamayari ng lahat ng ito. Walang yaka, lumayas ka dito! Kung hindi, ididemanda ko kayo ng trespassing! Wala kang magagawa kung gusto kong bumalik dito. Ikaw ang umalis at hindi ako. Bahay ko ito. Sira ulo ka pala eh! Alam mo, umalis ka na, baka tumawag pa ako ng barangay. O baka gusto mong kalad ka rin pa kita palabas. Tingin mo, kaya mo kaming dalawa lalo na tong si Robert, my love? Love, hawakan mo siya para naman makaganti ako sa pamamahiya niya at pananakit niya sa akin. Ano gagawin nyo? Bitawan mo ako ha! Kung hindi didemanda kita! Ano ba? Aray! Masakit! Bitawan mo ako! Nagulat ako nang puwersahan akong hawakan ng kabit ni Mama Nora. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at bigla na lamang akong pinagsasampal. Hindi ako tinigilan hanggang sa magkapasa at dumugo ang bibig ko. Hanggang sa lupaypay na akong binitiwan ng kabit ni Mama Nora. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Tignan mo tong mukha ko. Sinira mo ang mukha ko. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Bagay lang sa'yo yan. Wala ka nang magagawa. Bakit magsusumbong ka sa tatay mo? Hindi mo magagawa yon dahil 2 taon pang hihintayin mo bago mo siya makausap. May cellphone ako, tatawagan ko si tatay. Sorry ka dahil pinalitan ko ang number niya bago pa siya makaalis dito sa Pilipinas. Walang iya ka! Walang iya mo! Gurang ka na nga, lumalandi ka pa! Gurang na sa gurang, at least maganda ako. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para kapalan ng pagmumukha mo? Hindi ka lang pala makapal. Sobrang kapal pa! Tanggapin mo na lang na may asim pa ako. Sabihin na natin gurang ako at malandi. Anong gagawin mo, ha? Lahat ng kalalakihan, nababaliw pa rin sa alindog ko. Hindi sila naaakit sa'yo dahil sa itsura mo. Naaakit sila sa'yo dahil nilalandi mo. Walang magmamahal sa'yo ng totoo dahil malandi ka. Napakalanding gurang! Love, tulungan mo kung itali siya. Busalan na rin natin ang bibig niyan. Sobrang ingay eh. Ay, hindi. Wag na lang pala. Hayaan natin siyang magngangawa dyan habang pinapakita ko sa kanya kung sino talaga ako. Gaganti muna ako bago ko siya palayasin. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Ako naman ang sisira sa buhay mo. Gusto kong marinig kung paano ka umiyak sa gagawin ng mga lalaki ko sa'yo. Gusto kong marinig ang pagmamakaawa mo sa akin. Agad namang sinunod ng kabit ni Mama Nora na talian ako. Pagkatapos, muli niya akong sinabunutan at pinagsasampal. Hindi pa siya nakontento dahil inutusan niya ang kanyang kabit na yayain ang mga barkada nito para magsaya na naging lalaki din ng malandi kong madrasta. Darling, gusto mo bang makatikim ng masarap ngayong gabi? Ikaw, ipapalasap ko sa iyo kung gaano kasarap ang nararanasan ko sa kama tuwing katabi ko ang mga kalalakihan. Ayop
Saktan mo na ako lahat-lahat. Huwag mo lang yurakan ang pagkatao ko. Nakikiusap ako. Aalis ako at hindi na ako magsusumbong sa tatay ko. Pakiusap. Sorry, pero huli na ang lahat. Oh, ayan na pala sila. Hello boys, gusto nyo ba ng dessert? Eto oh, sexy at birhen. Wag! Wag po, layuan niyo po ako! Nagpupumiglas ako dahil alam kong may gagawin silang hindi maganda sa akin. Halos pinuno ng nakakatakot na halakhakan ng mga kalalakihan ng kwarto ko. Kasama na roon ang malanding gurang na madrasta ko. Lumapit siya sa akin at malawak ng ngiti ang pinakita niya. Enjoy, darling! Umiiyak ako at nagmamakaawa nang maghubad ng pang-itaas ang 5 kalalakihan. Lumabas na nga si Mama Nora. Nandidiri ako nang hawakan ng isa sa mga kalalakihan ng mukha ko. Pilit akong nakikiusap na pakawalan at maawa sila sa akin. Ngunit tila naging bingis sila. Ginawa nga nila ang hindi maganda sa akin. Sinira nila ang pinakaiingat-ingatan ko. Pinagpiestahan nila ako buong gabi hanggang sa magsawa sila. Para akong lantang gulay at hindi maramdaman ang tindi ng sakit na ginawa nila sa aking pagkababae. O ano, nag-enjoy ka ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, kapag kinalaban mo ko, mararanasan mo mga ayaw mong maranasan. Hayop ka. Pagbabayaran mo lahat ng ito. Bakit, hindi ka ba nasarapan? Solve ka na sa kanila. Gusto mo pa ba ulit? Papatayin kita! Hala, natatakot ako. Alam mo, wala ka nang magagawa. Pagpapahingahin muna kita ngayon, pero mamaya lumayas ka na rito. Ginawa nga ni Mama Nora ang sinabi niya. Hinayaan niya lang akong makahigat hindi pinakain. Nang gumabi na, doon na niya ako sa pilitang nilabas sa bahay at itinapon sa akin ang lahat ng damit ko. Wala akong magawa kundi pilitin ang sarili kong bumangon kahit sobrang tindi ng sakit. Paika-ika akong naglakad papunta sa bahay ni Moira. Kumatok ako at nang pagbuksan niya ako, nabigla siya nang makitang itsura ko. Diyos ko po, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan? Halika, pumasok ka rito sa loob. Gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Yun ang huli kong sinabi nang mawalan ako bigla ng malay. Pagising ko, wala na akong nararamdamang sakit. Tatayo na sana ako para lumabas pero pumasok si Moira at pinigilan ako. Teka lang, Frenny. Huwag ka munang bumangon. Okay ka na ba? Anong nararamdaman mo ngayon? Ayos na ako, Frenny. Medyo hindi na ganong masakit. Teka, sabihin mo nga sa akin, anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Sabihin mo. Oo, hindi lang yun. Dahil pinaripan niya ako sa mga barkada ng kalaguyo niya. Nandidiri ako sa sarili ko. Freddy, hindi ko na alam ang gagawin ko. Binaboy nila ako. Ano? Mga hayop sila? Hayop siya! Tara, isumbong natin siya kay Kapitan o di kaya dumiretso na tayo sa pulis. Agad naman akong tumango. Nang araw ding yun, tumungo kami sa police station at sinabi ang tungkol sa nangyari sa akin. Agad naman nila yung inaksyonan. Inaasahan ko naman na makukulong si Mama Nora. Pero nalaman kong hindi pala natuloy. Galing ako ng trabaho ng araw na yon. Pag uwi ko sa bahay ni Moira, sa kanya ko mismo nalaman ang tungkol doon. Masamang balita, Frenny. Bakit? Ano nangyari? Hindi nakulong yung malanding gurang na yon, pati na rin yung mga nang-rape sa'yo. Gumawa ng alibay ang malanding gurang na yon, kaya napawalang sala sila. Ang galing niya tumahi ng kwento para hindi siya makulong, pati na yung mga tinuro mong bumaboy sa'yo. Ano? Hindi nakulong? Talagang mga hayop sila! Pinabulaanan lahat ng mga sinabi mo, Frenny. Pasensya na pero mailap ang hustisya para sa'yo dahil may koneksyon din ng Mama Nora mo sa mga pulis. Feeling ko, may lalaki din siya na pulis na nagtatrabaho doon sa police station. Iba kasi ang titigan nila habang isinasalaysay ang tungkol sa ikinaso mo sa madrasta mo. Ang landi talaga ng matandang yon. Reyna talaga ng mga lintaang bruhang yon. Dahil sa nalaman ko ay hindi siya makukulong. Labis ang galit na nararamdaman ko. Gusto ko silang patayin. Kung hindi siya makukulong, siguro tama ka.
Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Hindi ako matatahimik hanggat nakakawala pa silang mga hayop sila. Anong gusto mo? Kulamin natin siya? Isama na rin natin pati ang kabit niya, yung Robert. Oo, gusto kong gumante. Gusto kong bigyan ng hustisyang ginawa niya sa akin. Sige, kung buo na ang desisyon mo, gawin na natin ora mismo. Basta meron kang personal na bagay na pagmamayari niya. Pagmamayari niya? Oo, tulad ng damit, toothbrush, buhok o litrato. Wala akong dala, pero kukuha ako. Kukuha ka? Paano? Hindi ka naman pwedeng umuwi doon. Mamaya maulit yung ginawa sa'yo. Baka nandun pa yung mga lalaki ng gurang mong madrasta. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala. Mamaya pagtulog nila, nasa labas lang ang marurumi niyang damit. Kukunin ko yun. Sige, mag-iingat ka ha. Hinintay kong mag-alas 11 ng gabi bago ako pumunta sa bahay namin ni Tatay Pitot. Maingat at hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Tumungo ako sa likod bahay dahil doon ang paliguan at palikuran namin. Saktong may nakita akong maruming damit niya at ng kanyang kabit. Kinuha ko yun at dali-daling dinala kay Moira. Ito na ang kailangan mo, Frenny. Bakit dalawa? Kanino tong panlalaki? Sa kabit ba niya? Oo, dahil gusto kong magdusa sila sa lahat ng ginawa nila sa akin at kay tatay. Sige, pumasok na tayo sa loob. Tulungan mo akong isarado ang lahat ng bintana pati ng pinto. Gagawin na natin ang matinding pangungulam sa malandi mong madrasta at sa kabit niya. Sinunod ko naman ang lahat ng kanyang sinabi. Nang matapos, kumuha siya ng itim na kandila at ipinalibot niya sa aming dalawa. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng ilaw sa bahay. Frenny, sa gagawin nating ito, humawak ka lang ng mahigpit sa aking kamay ha. Huwag kang bibitiw kahit na anong mangyari ha. Dahil mamaya, may ibang nilalang ang makakasama natin dito. Hindi ako ang gagawa ng kulam kundi ang demonyong kakausapin ko. Demonyo? Oo, mapanganib ang gagawin natin at huwag kang didilat kahit na anong mangyari. Natatakot ako. Pero sige, gagawin ko yan. Simulan na natin. Pumwesto na siya ng maayos. Pagkatapos, inilagay niya ang itim na libro sa kanyang tabi. Pumikit na rin kami at sinimulan na niyang magbanggit ng mga kakaibang lengguwahe. Nagsimula na ngang umihip ang malakas na hangin at unti-unti na ring pumapatak ang ulan. Nang matapos siyang magbanggit ng kakaibang lengguwahe, kinuha na niya ang librong itim at binasa niya ang mga nakasulat doon. Mas lalong tumindi ang lakas ng hangin at halos nagkandahulog-hulog ang lahat ng mga gamit sa loob ng bahay. Dinig ko rin ang pag-iba ng boses ni Moira na animoy may nilalang na nagsasalita. Pagkatapos niyang basahin, binitiwan niya ang aking kamay. Ang akala ko tapos na, ngunit pagmulat ko ng aking mga mata, hindi na ang kaibigan ko ang aking nakita, kundi isang babaeng may dalawang sungay at kulay itim ang mga mata. Kinuha niya ang damit ni Mama Nora at kalaguyo nito, tsaka niya yun sinunog. Pagkatapos, kinuha niya ang mga abo at inilagay yun sa garapon na may iba't ibang insekto. Maya-maya pa, bumalik na sa dati si Moira. Bago tuloy ang tumalabang kulam, kailangan mong maipakain ang abo na to sa malanding gurang na yun at sa kabit niya. Paano? Huwag kang mag-alala, akong bahala. May kilala akong tao na makakatulong sa atin. Tumango ako at hinayaan siya sa kanyang balak. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yun, pero alam kong magagawa niya. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, napansin kong wala si Jerome. Hindi ko na tinanong pa ang mga kasama namin dahil naisip ko na baka nag-absent lang talaga siya. Pag-uwi ko sa bahay ni Moira, bumungad sa akin ang malawak niyang ngiti na para bang nanalo siya ng loto. Oh, bakit ang lawak ng ngiti mo? Nagawa mo na ba? Oo, at ganun lang kasimple. Dahil success ang plano. Nagawa nilang kainin ng binigay kong pagkain na hinaluan ko ng abo. Teka, paano mo nagawa yun? Alam mo namang galit din sa'yo si Mama Nora. Hindi naman niya alam na galing sa akin ang pagkain eh. Siyempre, alam kong hindi niya kakainin kapag nalaman niyang galing sa akin yun. Okay, nabibilib na talaga ako sa'yo, Frenny ha. Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Sumama ako sa kwarto niya kung saan ipinakita niya ang salamin kung saan nakikita ko si Mama Nora pati na rin ang kabit niya. Namangha ako na nasisiyahan dahil noon lang ako nakakita ng salamin na makikita ko ang bawat galaw ng taong nagkasala sa akin. Grabe, parang CCTV. Ang galing-galing naman. Paano mo nagawa yan?
Oo, magaling. Pero masisiyahan ka dyan. Tsaka wag mo nang tanungin kung paano. Tignan mo, lahat ng sasabihin ko, mangyayari sa kanila. Masasaksihan mo mismo, dyan sa salamin na yan, ang pagpapahirap ko sa kanila. Totoo? Kahit magkabuni yung mukha nila? Oh, ayan. Tulad ng sinabi mo, nagkabuni nga sila sa mukha, oh. Tignan mo. Wow! Ang saya pala! Kung ganon, totoo nga na lahat na sabihin ko magkakatotoo. Grabe! Ang galing! O, tignan mo pa ulit ha. Ang dalawang yan ay malalagas sa mga buhok at tutubuan ng nakakadiring pigsa sa ulo. Ilang sandali pa, naglagas nga ang kanilang mga buhok at unti-unting tinubuan ng malalaking pigsa. At aaminin kong nandidiri ako at gusto kong masuka. Kita ko ang pag-aalala at takot sa kanilang mga muka. Ano to? Ano tong nangyayari sa atin, love? Bakit nagkakaganito ang mga ulo natin? Yung ganda ko, nawawala. Aray ko, ang sakit. Mas lalo akong namangha dahil naririnig din namin ang mga pinag-uusapan at daing nila. O ano, Frenny, magaling ba? Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa kanila. Siguradong pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Hindi lang yan ang mangyayari sa kanila dahil lulubos-lubusin ko na ang ginawa nila sa akin. Gusto kong uurin ng mga pinakaiingatan nila hanggang sa magkaroon ng nakakasulasok na amoy. At gusto ko ring bangungutin sila ng matindi, yung halos mabaliw sila. Grabe ang tindi ng parusa mo, ha? Mukhang nakaka-excite yung mga gagawin mo sa kanila. Hindi na ako makapaghintay, Frenny. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa nila sa akin. Papanoorin ko lang kung paano sila magdusa. Kailan mo balak sabihin sa tatay mo ang nangyari sa'yo? Kailangan niyang malaman ng lahat. Siguro bukas na lang. Ayokong patagalin para malaman niya kung anong klaseng babae ang minahal ni tatay. Nang gabing yon, nawala ang bigat ng nararamdaman ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, sinalubong ako kagad ni Jerome. Mukhang ganda ng mood natin ngayon ah. Ano nagpapasaya sa'yo? Wala naman. Isang magandang panaginip lang ang dumalaw sa akin. Siguro, ako na panaginipan mo no. Kaya ganyan na lang kaganda mood mo. Aminin mo na kasi. Sira, hindi no. Basta ako nakakaalam kung bakit sobrang saya ko. Teka nga, bakit absent ka kahapon? Hindi ba sinabi sa'yo ni Moira? Pinadeliver niya ako ng ulam dun sa madrasta mo kahapon. Ha? Talaga? Oo, natandaan kong sinabi niyang nagpa-deliver siya ng pagkain pero hindi niya naman sinabi sa akin na ikaw ang inutusan niya. Oo, parang ang pinapatuloy pa ako ng madrasta mo sa bahay niya eh. Kasi parang inaakit din niya ako. Yun ang naramdaman ko sa kanya eh. Pero di ako nagpadala syempre. Ikaw lang kaya ang baby loves ko. Ay, siya nga pala. Bakit hindi ka na nakatira dun? Di ba bahay niyo yun? Alam mo, chismoso mo. Pwede ba wag mo nang tanungin? Masyado kang chismoso. Ay, sorry naman. Nagtatanong lang naman ako eh. Siyempre, kahit sino magtataka. Nginitian ko na lang siya. Pagkatapos ay tumungo na ako sa kusina upang umpisa ng pagluluto. Naging abala ako sa aking pagluluto hanggang sa hindi ko namalayan na hapon na pala. Nang uuwi na ako, nagpresenta si Jerome na ihatid ako. Tara, hatid na kita. Baka pagtripan ka pa ng mga tambay dyan sa tabi. Salamat pero wag na. Pagod ka rin katulad ko. Kaya ko naman ang sarili ko, no? Para sa babaeng special sa akin, siyempre hindi ako mapapagod. Anong ibig mo sabihin? Sino bang special na babae para sa'yo? Ha? Wala. Sa akin na lang yun. Chismosa ka rin pala eh. Ewan ko sa'yo. Hinatid na nga ako ni Jerome. Nang makita ni Moira na magkasama kami, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha niya. Wow! Hindi ako na-inform na ihahatid mo tong best friend ko ah. Magtapat nga kayo sa akin. May something na ba? Hoy, ang utak mo talaga. Walang something sa amin, no? Tsaka nagpumilit lang siyang ihatid ako. Walang something pero hinatid ka dito sa bahay. Ano Jerome, magtapat nga kayo sa akin? Kayo na ba? Ang totoo niyan. Oo, kami na nga nitong best friend mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Promise. Talaga? Magmamaang-maangan ka pa. Kayo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakatampo ka na ha? Huwag kang maniwala sa kanya.
Tsaka kilala mo ako, wala akong nililihim sa'yo kahit na ano. Tsaka ikaw ang nakakakilala dito kay Jerome. Maloko to eh. Oo na, pero bakit sinabi mo Jerome kayo na? Loko-loko ka talaga no? Manliligaw muna ako bago maging kami. Naku, pass ako dyan. Matuturn off ka lang sa akin. Maghanap ka na lang ng iba. Kahit ano pa yan, hindi ako mataturn off sa'yo. Kahit na sa pinakamadalim mong mundo pa. Mamahalin kita kahit sino ka pa o ano ka pa. Sigurado ka ba dyan? Baka saktan mo lang tong freni ko ha? Kilala mo ko, Kumag. May kalalagyan ka talaga sa akin kapag niloko mo ang freni ko. Gusto mo ba ilagay kita sa bote na puro mga insekto? Makikita mo. Oo nga, seryoso ko. Matagal ko ng crush si Grace eh. Simula pa nung una siyang pumasok. Kaya nga, pilit akong lumalapit sa kanya eh. Okay, pero pwede ka ba munang umuwi? Pag-usapan nyo na lang yan bukas. Kailangan na rin kasing magpahinga nitong si Grace eh. Oo. Salamat sa paghatid, Jerome ha. Gusto mo ba magkape muna? Naku, wag na. Basta bukas ha, sisimulan ko manligaw. Seryoso ako sa'yo. Lahat gagawin ko para sa'yo. Natawa na lang ako. Hindi ko sineryoso ang sinabi ni Jerome kasi alam kong may pagkamaloko yun. Nang mawala na siya sa aming paningin, pumasok na kami sa loob ni Moira. At doon, ipinakita niyang muli ang nangyayari sa dalawa. Napatakip ako sa aking bibig. Patakbo akong tumungo sa banyo para doon ilabas ang lahat ng kinain ko. Hindi ko nakayanan ang aking nakita. Halos hindi ko makilala si Mama Nora. Halos maging kamatis ang mukha niya dahil sa tindi ng tumubong pigsa. Sobrang dami ring uod ang gumagapang sa paa niya. Hindi mo na ba kinayang mga nakita mo? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Hindi ba't parang grabe ng ginawa natin sa kanila? Huwag mong sabihin sa akin na naaawa ka. Huwag kang mag-alala, hindi sila mamamatay. Sinisiguro ko yan sa'yo. Paano? Tingnan mo naman. Grabe kung ano-anong nakakadiring karamdaman ng tumubo sa kanya. Tiwala ka lang. Siya nga pala, yung cellphone mo kanina pa nagri-ring eh. Si Tito yata ang tumatawag. Sige, ako na ang tatawag. Kailangan ko na rin kausapin si tatay eh. Kinuha ko ang cellphone na inabot sa akin ni Moira. Pagkatapos, tinawagan ko si Itay. Doon sa bagong numerong nakarehistro sa cellphone ko. Mabuti na lamang agad niya yung sinagot. O anak, kanina pa kita tinatawagan na. Bakit hindi mo sinasagot? Kumusta ka na? Kumusta na ang Mama Nora mo? Tay, wala na po ako sa bahay. Anong ibig mo sabihin wala ka na sa bahay? May nangyari ba? Opo, Tay. Sobrang dami po. Kailangan nyo na po malaman ng totoo. Si Mama Nora, may kabit po siya at doon niya tinira sa bahay. Sigurado ka ba dyan, anak? Bakit ngayon ka lang tumawag? Pasensya na po, Tay. Ayoko po mag-alala kayo sa akin. Sinabi ko rin ang lahat ng nangyari sa akin. Alam kong hindi siya maniniwala kaya naman pinasa ko ang nirecord kong pag-uusap nila. Alam kong maaapektuhan ang kanyang trabaho at baka umuwi siya sa Pilipinas kahit na hindi pa tapos ang kanyang kontrata. Pero kailangan kong sabihin sa aking ama ang katotohanan. Sige na, anak. Magpapaalam na ako sa mga amo ko na payagan nila akong umuwi. Lintik lang ang walang ganti, anak. Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo. Pasensya na kung pinapasok ko sa bahay si Nora. Patawarin mo ako, anak. Huwag niyo na po silang pag-aksayan pa ng oras, Tay. Kinakarma na po sila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Ipagpatuloy niyo lang po yung ginagawa niyo dyan. Huwag niyo akong alalahanin. Kasama ko po si Moira. Sige, anak. Tatapusin ko tong kontrata ko. Pag-uwi ko, hindi na ako babalik dito. Diyan na lang ako para mabantayan kita palagi. Paalam, Tay. Mag-iingat po kayo palagi, ah. Mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Habang wala pa ako, diyan ka muna kay Moira, ha? Balitaan mo ko. Pinatay ko na ang tawag at pagkatapos ay muli kong pinanood ang nangyayari kay Mama Nora at sa kanyang kabit. Lumipas pa ang ilang araw, mas lalong tumindi ang nararamdaman nila hanggang sa sila na mismo ang nagtungo sa ospital para magpagamot. Ngunit tila naging bigo ang mga doktor at hindi malaman kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanila. Nabalitaan din ito ng mga kapitbahay. Ang ilan ay nagsasabi na karma daw nila yon pero ang iba naman ay naaawa sa kanilang kalagayan.
Isang umaga noon, habang ako ay abala sa pagluluto sa karinderya, lumapit sa akin si Jerome. Grabe naman pala nangyari sa madrasta mo, no? Sobrang nakakadiri. Hindi ko alam. May nangyari ba? Oo, nasa ospital daw. Balita ko, dinapuan ng nakakadiring sakit yung madrasta mo, pati yung kalaguyo niya. Ay, bagay lang sa kanila yung karmang nararanasan nila ngayon. Hayaan mo na. Ayoko ng pag-usapan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka kagalitan ka pa ni Aling Goreng. Ay, teka lang. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naririnig ang matamis mong oo. Sira! Alam mo, gwapo ka. Ang bagay sa'yo, disente at walang bahid ng karumihan. Hindi tulad ko. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Bakit mo ba dinadown niyang sarili mo? Kung ano man niyang pinagdadaanan mo, kalimutan mo na yan. Tsaka kahit napakadilim ng mundo mo, handa akong tanggapin yun. At handa akong paliwanagin ang mundo mo nang makaahon ka na sa dilim ng kahapon. Naks, pinag-isipan mo pa yan ano? Lalim ah. Sige na, maghiwa ka na ng karne. Mapansin pa tayo ni Aling Goreng na nagchichismisan dito. Nakita ko ang pagsimangot niya kaya naman natawa ko. Pagsapit ng hapon, muli siyang nagpresenta sa akin na ihahatid niya ako. Pero sa pagkakataong yun, tumanggi ako. Pasensya ka na Jerome ha. Pero pwede bang wag mo na akong ihatid? Pati panliligaw mo. Gusto ko na sanang itigil mo na. Hindi nga, seryoso? Bakit? Ano bang problema? May ginawa ba ako? Humihingi ako ng paumanhin kung sakaling may ginawa ako. Wala kang ginawa. Wala din problema sa'yo. Ang problema sa akin. Bakit? Sabihin mo, handa naman ako maghintay kahit abutin pa ng 50 years. Hindi nga kasi akong nararapat sa'yo. Maruming babae nga kasi ako. Sige, sabihin mo sa akin lahat kung ano ba talaga ang dahilan. Ipaintindi mo sa akin. Napayuko ako at hindi ko na mapigilan ng mapahagulgol. Doon, sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat ng nangyari sa akin. Pati na rin ang pambababoy sa akin. Nakita kong nagulat siya at halos hindi makaimik. Ano, naintindihan mo na? Di ba napakarumi ko? Dahil na-rape ako ng kung sino-sino. Dahil dyan gusto mo kong tumigil? Hindi naman yan ang habol ko sa'yo ah. Mahal kita. Totoong mahal kita. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Tutulungan kitang kalimutan yan. Tanggap kita kahit na anong nangyari sa'yo. Sinasabi mo lang yan. Pero alam kong lalayuan mo na ako. Ayokong umasa. Maniwala ka naman oh. Ang tagal ko na nanliligaw sa'yo eh. Lahat ng effort ko para sa'yo. Totoo. Jerome, pag-isipan mo munang maigi yan. Hindi mo ko deserve. Nagulat naman ako nang bigla niya na lang akong halikan. Nagpumiglas ako at pagkatapos ay sinampal ko siya. Sorry Grace. Nadala lang ako. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lamang akong yumakap sa kanya. Pagkatapos hinatid na niya ako sa bahay ni Moira. Tahimik at walang kibuan sa pagitan naming dalawa hanggang sa umuwi na siya. Napansin naman yun ni Moira. Bakit parang hindi kayo makabasag pinggan na dalawa ni Jerome? Mukhang nagtalo kayo, no? Hindi kami nagtalo, Frenny. Sinabi ko lang sa kanya na tigilan na niya ako. Ayokong habang buhay na pandirihan niya ako. Alam mo, Frenny, mabait si Jerome. Kilala ko yan dahil ang totoo, pinsan ko siya. Kaya nga nang malaman kong nanliligaw siya sa'yo, sobrang tuwa ko. Tsaka hindi man didiri sa'yo yun. Alam niya? Bakit sinabi mo? Oo, sinabi ko. Wala namang masama dun eh. Pero okay lang naman daw sa kanya dahil hindi naman daw kabawasan sa pagkalalaki niya ang nangyari sa'yo kung sakaling maging kayo. Hindi na ako kumibo. Tama si Moira, Miss Winnie. Dapat kong ang bigyan ng pagkakataon si Jerome. Kaya naman naglakas loob akong muli siyang kausapin. Jerome, pwede ba tayo mag-usap? Sige, ano ba yun? Tungkol sa nangyari kahapon, pati na rin sa pagsampal ko sa'yo. Ako, wala yun. Kasalanan ko din naman eh. Pero kung sasabihin mong tigilan ko ng panliligaw sa'yo, pasensya na. Pero di ko gagawin yun. Tungkol dyan, gusto ko nang tigilan mong panliligaw mo sa akin.
Eh, di ba, sinabi ko naman sa yung hindi ako titigil sa panliliw Dahil sa... ngayon pa lang, sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Hala, hindi ba ako nananaginip? Sabi mo sa akin, totoo, di ba? Oo nga. Nakita ko naman talagang pag-e-effort mo sa akin. Pero sana lang, hindi mo ko saktan. Hindi mangyayari yan. O, paano? Anong tawagan natin? Anong tawagan? Call sign na magjowa. Meron ba nun? Oo, meron nun. Tulad na lang ng me at di, love, darling, babe, hoy, mahal. Mga call sign na mga magjowa yan. Pumili ka na lang ng isa. Parang ang corny eh. Pwede bang pangalan na lang natin ang itawag natin sa isa't isa? Ha? Ayaw mo ba ng suggestion ko? Sige, ikaw na lang ang mag-isip. Basta ayoko ng babe, darling, love, saka huy. Ang sagwang pakinggan. Eh di mahal na lang. Okay na ba sa'yo? Mahal? Ang corny naman. Anong naging corny? Ang sweet nga eh. Okay, sige. Pero kung tatawagin mo ko ng ganyan, pwede bang tayong dalawa lang ang makakarinig? Nakakahiya eh. Oo na. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Kaya ng araw ding yun, pinalitan na niya ang tawagan namin. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, mas lalong naging sweet sa akin si Jerome, kaya naman naging panatag na ako sa kanya. Mahal, alam kong may ginawa kayo ng pinsan ko. Bakit hindi nyo nalang patawarin at hayaan ng Diyos na magparusa sa kanila? Alam kong matindi ang ginawa nila sa'yo, pero mahal, narito ko para sa'yo. Ipagtatanggol kita kung sino man ang magtatangkang gumalaw o manakit sa'yo. Pasensya na pero hindi pa naghihilom ang galit ko. Siguro hahayaan ko muna sila sa sitwasyong yon. Hindi pa ako handa, mahal. Hindi kita pipilitin, mahal. Ang akin lang naman, buksan mo sana ang puso mo para sa pagpapatawad. Alam ko magagawa mo yan dahil mabuti kang tao. Nadala ka rin naman ng damdamin mo. Sa ngayon hindi ako sigurado kung mabuti pa ba akong tao dahil gumanti ako. Alam kong hindi ako mapapatawad ng Diyos. Mahal, alam kong kaya mo yan. Pero wag mong pilitin. Hindi lahat minamadali. Kailangan ng mahabang proseso para dyan. Kaya mo yan, mahal ko. Tutulungan kita. Tutulungan kitang magpatawad at tanggapin ang pangyayaring ito sa'yo. Nandito lang ako. Tumango ako at yumakap sa kanya. Mabuti na lamang nariyan si Jerome at Moira sa aking tabi. Lumipas pa ang mga araw. Hindi ako makapag-isip at hindi ako makatulog ng maayos. May bumabagabag sa akin. Alam kong nakukonsensya ako, lalo na nang makita ko sila kung paano magdusa sa matinding karamdaman. Kaya nang minsang mag-usap kami ni Moira, nabanggit niya sa akin si Mama Nora, pati na rin ang kalaguyo nito. Siya nga pala, Frenny, halos 1 buwan mo na silang pinarurusahan. Hindi mo pa ba ipapatanggal sa akin ang kulam? O kahit ikaw, tanggalin mo na, pati ang puot at galit sa puso mo. Naiisip ko na rin yan, Frenny. Siguro nga kalabisan ang ginawa natin sa kanila, pero sobrang sakit ang ginawa nila sa akin. Sa palagay ko, nagsisisi na silang dalawa, lalo na ang nanay-nanayan mo. Tsaka baka ikamatay na rin kasi nila eh. Alam kong hindi mo naman siguro intensyon yon, hindi ba? Hindi ko alam. Aaminin kong nakukonsensya ako pero sa dulo ng kaibuturan ng puso ko, sinasabing hayaan na lang silang mamatay. Hindi ko makalimutan ang ginawa sa akin ng madrasta ko sa mga lalaki niya. Ang mga pambababoy nila sa akin. Pinaglaruan nilang pagkababae ko. Sa tingin mo ba, anong dapat kong sundin? Ang puso ko, ang isip ko. Gulong-gulo na ako, Frenny. Lahat ng bagay may solusyon. Subukan mo, magiging magaan din ang lahat. Hindi naman palaging nasa huli ang pagsisisi. Parang istorya sa una, mahirap pero pagdating sa dulo lahat ay gumagaan. Lahat pinagsisisihan. Tama ka. Siguro nga panahon na para palayain na sila. Sige, Frenny. Hahayaan na kitang tanggalin ang kulam sa kanila. Ngumiti si Moira at pagkatapos niyakap niya ako. Muli kaming humarap sa salamin kung saan kita namin ang nangyayari sa kanila. Kaya naman ako na mismo ang bumawi ng kulam. Binabawi ko na ang kulam. Pagalingin sila at alisin ang lahat ng karamdaman. Isang iglap lang, nawala na nga ang lahat.
Ang mga uod bigla na lang nawala. Ang mga pigsa, unti-unting nawala at natuyo. Sana lang magtanda na sila, lalo na yung malanding gurang na yan. Madrasta mo pala. Kasi kung hindi, tutuluyan ko na talaga ang mga yan. Kung hindi man nila pagsisihan, bahala na ang Diyos na magpataw ng parusa sa kanila. Ang importante, nakaganti na ako sa ginawa nila kahit nakukonsensya ako. Kahit may natitira pa ring puot sa dibdib ko. Aayos din ang lahat, Frenny. Tiwala ka lang sa sarili mo. Alam kong kaya mo. Hindi madali pero alam kong darating ang panahon na matututo rin ang puso mo na magpatawad. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, siguro baliw na ako o di kaya patay na ako ngayon. Kaya malaki yung utang na loob ko sa'yo, Frenny. Ano ka ba naman? Malamang best friend kita eh. Kaya hindi ako papayag na mapahamak ka. Sige na, matulog na tayo. Maaga ka pa bukas eh. Nagtawanan kaming dalawa. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko at pinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho ng may magandang ngiti. Napansin naman yun ni Jerome. Wow! Ang ganda yata ng mood natin ngayon, mahal ah. Anong energy drink ba na inom mo? Biglang nagbago ang mood mo eh. Wala, basta ang masasabi ko lang magiging maayos din ang lahat. Naninibago ako sa'yo. Parang hindi ikaw yan eh. Bakit? Ano bang pinagbago? Parang wala naman eh. Ito pa rin ako, no? Meron. Oo, ngumingiti ka pero yung mga mata mo, sobrang lungkot. Pero iba yung ngiti mo eh. Parang maaliwalas na. Ewan ko ba? Ay, hindi ko alam. Sabihin na lang natin na binawi ko na ang pagpaparusa sa gumawa ng kasalanan sa amin. Wow, talaga? So, hindi mo na... Shh! Huwag kang maingay. Malalaman pa nila yan eh. Gusto mo pa yata ako mapahamak. Sorry naman, mahal ko. Dahil dyan, pagluluto kita ng masarap na pagkain. Lumipas pa ang 2 linggo. Wala na akong balita kay Mama Nora. Ang pagkakaalam ko, lumabas na sila sa ospital. Hindi ko alam kung bumalik ba siya sa bahay o sumama na sa kanyang kalaguyo. Ako naman, nagpatuloy lang sa trabaho. Habang abala ako sa pagluluto noon, bigla namang tinawag ni Jerome ang pangalan ko. May isang babae raw ang gustong kumausap sa akin. Bakit mo ba ako tinatawag? May ginagawa ako eh. Buti pa, mahal. Ako na muna dyan. May gustong kumausap sa'yo eh. Sino daw? Hindi mo ba tinanong? Importante ba? Pero kung hindi, wag na lang. Siguro lumabas ka na lang, mahal. Kanina pa kasi siya naghihintay sa'yo. Ako nang bahala dito. Sige, yang niluluto ko ha. Wag mo nga hayaang masunog yan. Patay ka talaga sa akin. Tumango si Jerome. Pagkatapos naghugas lang ako ng kamay bago lumabas. Nagulat ako nang makita ko roon si Mama Nora. Akmang tatalikuran ko sana siya nang tawagin niya ang pangalan ko. Grace, pwede ba kitang makausap? Sana pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Huminga ako ng malalim bago ko humarap sa kanya. Pagkatapos umupo ako sa tabi niya. Anong kailangan niyo? Grace, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa'yo. Patawarin mo sana ako, anak. Nagsisisi ako. Nagkamali ako. Aaminin ko. Patawad dahil pinain kita sa mga naging kalaguyo ko. Patawad dahil naging malupit ako sa'yo. Patawad, Grace. Kailangan ba laging nasa huli ang pagsisisi? Bakit mo nagawa sa amin ni tatay yon? Alam mo bang sumaya siya sa'yo at minahal ka niya ng sobra? Alam ko, nagsisisi akong niloko ko siya. Huli na nang mapagtanto kong mahal ko pala talaga siya. Pero huli na ang lahat eh. Sobrang sama ng ginawa ko sa'yo. Kinalimutan ko na yon. Sana lang magbago ka na. Sana lang may natutunan ka rin sa nangyari sa'yo. Siya nga pala, aalis na ako sa bahay. Pwede ka nang bumalik doon at handa na rin akong makulong sa kasalanang ginawa ko. Susuko na ako sa mga pulis para pagbayaran ng lahat-lahat. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Nakita kong seryoso siya, kaya naman hindi ko mapigilang hawakan ang kanyang mga kamay. Sa puntong yun, hindi nagalit ang nararamdaman ko para sa kanya, kundi awa. Hindi mo kailangan makulong. Ayos na sa akin na humingi ka ng tawad. Ang gusto ko magbagong buhay ka na. Pwede ka pa rin namang maniraan sa bahay pero hindi mo pwedeng patirahin ang kalaguyo mo.
Wala na kami ng lalaki ko. Simula nang makalabas kaming dalawa sa ospital, naghiwalay na kami ng landas. Ang balita ko, nakulong siya kasama ng mga barkada niya na nilandi ko rin. Pinutol ko na rin ang koneksyon ko sa iba ko pang mga kalaguyo. At isa pa, magbabago na ako. Masyado akong nalunod sa pangaakit ko sa ibang mga lalaki. Sa pagmamahal ng maraming lalaki. Dahil lang sa pag-iwan sa akin ng mga anak ko at ng asawa ko. Patawad talaga, Grace. Patawarin mo ko. Lahat ng tao may pag-asang magbago. Nasa sayo lang talaga kung gusto mo o hindi. Sana lang maging aral na sayo ang lahat na nangyari. Magpapakalayo-layo muna ako. Gusto kong makapag-isip ng maayos. Siguro babalik na lang muna ako sa probinsya sa mga kamag-anak ko. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo, anak. Hindi na magbabago pa ang pasya ko. Huwag mo na akong alalahanin. Pumarito lang ako para personal na humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko nahihintaying makabalik si Pitot bago ako umalis. Magpapaalam na ako. Sana balang araw, mapatawad mo ko. Kayo ni Pitot. Bago siya umalis, yumakap siya sa akin at doon paulit-ulit siyang humihingi ng tawad habang umiiyak. Nang kumalas siya sa pagkakayakap, mabilis siyang umalis. Sa puntong yun, labis akong naaawa para sa kanya. Nagsisisi rin ako sa aking nagawa. Ano, mahal? Nakapag-usap na ba kayo? Oo, nag-usap na kaming dalawa. Humingi siya ng tawad. Siguro nga mahal, tama ka. Kailangan ko magpatawad dahil yun naman talagang dapat, 'di ba? Para magkaroon din ng closure. Para may kalayaan ng puso kahit may bubog na naiwan. Napakabuti mo, mahal. Oh, paano yan? Uuwi ka na sa bahay mo? Pwede bang doon na rin ako tumira kasama mo? Ano? Hindi pwede ah. Di ko pa nga namamanhikan tapos dun ka titira. Ang galing mo rin no? Paano ko gagawin yun? Wala ang tatay mo dito. Natatay ko na rin. Sus, di hintayin mo siya. Pero kung ayaw mo at nagmamadali ka, maghiwalay na tayo. Bahala ka dyan. Hala, wag! Ang tagal naman kasi ng 2 years na pagbabalik ng tatay mo eh. Pero siyempre, handa akong maghintay. Alam mo bang, gusto na kitang pakasalan at anakan? Gusto mo bang masampal ulit, ha? Ano nga anakan ng pinagsasasabi mo? Anakan mo yung mukha mo. Teka, joke lang. Sige na, pumayag ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng milagro. Ay, ano pala, masama pala. Tukmo, lumayas ka. Baka gusto mong kulamin din kita, ha? Hindi nga, seryoso. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto mo, kausapin natin si tatay. Nagulat ako nang hablutin niya ang hawak kong cellphone. Pagkatapos tinawagan niya si Itay. Oh, bakit napatawag ka, anak? Tay, hello po. Pasensya na po sa abala. Oh, ikaw pala, Jerome. Bakit napatawag kayo? Gusto ko po sanang magpaalam sa inyo na doon na po ako titira sa bahay niyo kasama tong mahal ko. Kung pwede lang po, gusto ko na rin kasing magsama kami sa isang bubong. Ano ka mo? Gusto mo maging asawa ang anak ko? Baka naman nabibigla ka lang. Hindi tay, seryoso po. Gusto ko na pong pakasalan ng anak niyo. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko na siya pakakawalan. Kung yan talagang gusto mo at handa ka na, ay sino ba naman ako para pigilan pa kayo? At saka matanda na ang anak ko, kaya kaya niya na yan. Basta't hintayin niyo kung umuwi bago ang kasal, ha? Pero bigyan niyo muna ako ng maraming apo. Sige po tay, kahit 6 na dosena pa yan. Promise ko po yan pagdating nyo. 1 dosena agad ang apo nyo. Nagulat ako sa sinabi ni Jerome kaya nabatukan ko siya. Imbis na magalit, nagtawanan na lang sila ni Itay. Nang araw ding yun, nagpaalam at nagpasalamat ako kay Moira sa lahat ng tulong niya sa akin bago ko umuwi kasama ng nobyo ko. Doon nagsikap kaming magtrabaho para makapagpundar at mapaayos ang bahay. Hanggang sa hindi namin namalayan na 2 taon na pala ang lumipas. At sa loob ng 2 taong yon, nagbunga na rin ang pagmamahalan namin ni Jerome. Isang cute at napakalusog na magandang babae. Kay tagal na ng panahon, mahal, no? Kumusta na kaya si Aling Nora? Ano na kaya nangyari sa kanya? Buhay pa kaya siya? Maayos na siguro siya ngayon. Hayaan mo na, kalimutan na lang natin siya. Mukhang hindi na siguro siya babalik. Kailan kaya uwi si tatay? Halos 2 taon na.
Sana naman, umuwi na siya para naman mapakasalan na kita. Nagulat naman kami nang may magsalita sa aming likuran. Ang aking ama pala ang dumating. Tay? Tay! Tay, na-miss ko po kayo! Ay nako, namiss din kita anak. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo sa mga panahong kailangan mo ko. Ayos lang po, tatay. Ang importante po sa akin, nakauwi na po kayo. Huwag na po kayong bumalik dun, ha? Dito na lang po kayo. Kami na lang po ang bahala sa inyo. Alam kong ito ang isa sa mga araw na pinakahihintay ko, ang pag-uwi ni Itay. Sa ngayon, Miss Winnie, 2 na ang anak namin ni Jerome. Masaya kaming namumuhay kasama si Itay. Wala na kaming balita kay Mama Nora kung ano ang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na taon. Ganon din sa aking ina na ni minsan hindi na ako nagawang dalawin man lang kahit na isang beses lang. Si Moira naman may pamilya na rin at piniling mamuhay sa ibang bansa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel and God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito ng walang shoutout. Shoutout po kay Monique Pajarillo, kay Kimberly Saicon, kay Michelle Mahusay, kay Jilin Siyawan, kay Cecil Vlog, kay Glory Grace Sereno, hello din po kay Grace Largadas, kay Maribel Balabag, kay Miss Clary na nag-comment sa mapaghiganti na kabit upload. Ang sabi po niya, dati daw ay napapakinggan lang niya ang Miss Winnie stories sa palengke, supermarket at convenience store. Ngayon daw po ay maski sa trabaho at sa mga gawaing bahay ay kasama na niya ako at pinakikinggan ang mga kwento natin. Naku, maraming salamat po Ma'am Clary. Nakakataba po ng puso na malaman yan. Shoutout din po kay John Aldrin de la Peña na nag-birthday noong November 26. Belated happy birthday po. Kay Ma'am Vina Mailas, kay Baby Dang Cordero, kay Tara Dabi, kay Milrose Demate, kay Kathy Alfonso at kina Yuri, Jarel at Liam Mabato. Hello din po kay John Santi at sa Santillan family from Victoria Tarlac, kay Irsam Aslam from Jeddah, kay Cherry May Libiran, kay Jocelyn Kai, kay Basic Anatomy, kay Assorted Love Hurts KSA, kay Jenny Comia, kay Yusa April, kay Andy Paglinawan from Quezon. Shoutout din po kay Tootsie Roll, kay Janet Engrata, kay Jerlyn Arbado, kay Jiminy 0621, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Limay 34, kay Bay Quaresma at sa mga staff ng Charlina Laundry na nakikinig sa atin habang naglalaba. Salamat po sa inyo. Hello din po kina Rosemary Casonete, Mary Jane Biyay, Melody Soriano, Belen Malbas, Celestina Sigua, kay Shirley Carillo, kay Kabibo at sa Peñafiel at Sarmiento family, kay Ana May Baclayo, kay Joanne Cleofe, kay Ma'am Nerissa Molina na nag-birthday noong November 23. Belated happy birthday po ma'am. At hello din po kay Mecca at Meds. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito na pasalamatan ng ating female guest voiced artist para sa upload natin ngayon. Sa Ang Hukom Voice Talent ang may bahay po mismo ni Hukom. Salamat po at sana po ay suportahan din natin ang Ang Hukom channel. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa po ninyo sana ang mga susunod kong upload at huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Ang goal po natin ngayon ay maka 100k subscribers tayo ha, kaya naman po aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.